Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, una sa lahat ay binabati ko kayo ng isang napakagandang gabi. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kathleen. 27 years old ngayon, may asawa at kasalukuyang nakatira dito sa Pateros. Matagal ko na pong balak na sumulat sa inyo pero ngayon ko lamang ito natapos. Dahil naging abala ako nitong mga nagdaang taon. Anyway, ang ibabahagi kong istorya sa inyo ay tungkol sa aking love life na madrama na may halong suspense sa dulo. Papa Dudut, ngayon pa lamang ay aaminin ko na sa inyo na hindi ako kagandahan. Plain Jane, ika nga nila. May ibang nagsasabing pangit daw ako at dahil sa hindi nga ako nabiyayaan ng kagandahang panlabas ay nawala ang confidence ko sa sarili ko. Nakaranas din ako ng mga pambubuli mula noon sa mga kaklase ko, lalo na noong college. Sa kabilang banda ay meron ako naging crush noon at tawagin na lamang po sa pangalang Wardo. Gwapo siya, matangkad, maputi, maganda ang pangangatawan, overall heartthrob. Pero mayabang siya at isa siya sa mga nanlalait sa akin. Pero sa kabila noon, Papa Dudut, ay mahal ko pa rin si Wardo. To the extent na parang obsessed na ako sa kanya. Oo, siya ang laman ng pantasya at panaginip ko. Makita ko lamang siya ay nakukumpleto na ang araw ko. At ako lang siguro ang taong gustong bulihin ang kanyang crush. At dahil nga sa matinding obsession ko kay Wardo, ay ipinagkalat ko noon sa mga kaibigan ko na pasekretong naliligaw siya sa akin. Hindi nagtagal ay sinabi ko pa sa mga kaibigan ko na sinagot ko na si Wardo at boyfriend ko na siya. Oo, Papa Dudut, lahat ng yun ay puro kasinungalingan. Hanggang sa isang araw ay nalagay ako sa gulo nang dahil sa pagsasabi ko ng fake news. Siraulo kang Kathleen ka? Ang kapal na mukha mong angkinin si Wardo? Pwes, pasensya ka kasi mas maganda ako sa'yo at ako ang type ni Wardo. Hindi ikaw na mukhang bangkay. Pangiinsulto ni Yolanda sa akin. Ang napapabalitang girlfriend noon ni Wardo. Pagkatapos noon ay bigla akong sinampal niya ng malakas. Manlalaban sana ako kaso ay pinigilan ako ng tropa ni Yolanda na si Gerard. Kaya tuloy halos makalbo ako sa pagsabunod sa akin ng tinaguriang Campus Beach. Yang pangit mong yan? Nag-aambisyong magka-boyfriend ng gwapo? Sarkastikong pangiinsulto pa ni Yolanda sa akin. Halos maiyak na ako sa sobrang pangaaping dinadanas ko sa kamay ni Yolanda. Sampal sa bunot at suntok ang inabot ko sa kanya. Hindi naman ako makapaglaban dahil malakas ang pagkakahawak sa akin ni Gerard. Buti na lamang at dumating si Wardo para pigilan sina Yolanda at Gerard. Yolanda, tama na yan, sigaw ni Wardo sa babae. Pagkatapos ay bumaling ito sa lalaking humahawak sa akin. Bitawan mo nga si Kathleen. Nakikisali ka pa sa away ng babae. Teka, bakit kayo nag-aaway ha? Agad namang nagpaliwanag noon si Yolanda. Heto kasing si Kathleen, nagsimula ng away. Biruin mo ang lakas niyang angkinin ka bilang boyfriend niya, samantalang ako ang mahal mo? Kung magsumbong ito kay Wardo ay parang batang inagawan ng lobo.
Sinungaling ka, Yolanda. Ikaw ang nagsimula ng gulo, pangit. Napipikong sabi ko sa babaeng yon. Wow ha, sa'yo pa talaga nanggaling ang salitang pangit. Hoy, tumingin ka nga sa sarili mo, sa salamin, bago ka magsalita ng pangit. Sarkastikong balik niya sa akin. Ikaw, Kathleen, ano bang problema mo ha? Bakit mo ba inaaway ang girlfriend ko? At saka, bakit ba ayaw mo akong tigilan? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na ayaw ko sa'yo. Hindi kita type. At saka kahit kailan ayaw kitang maging girlfriend. Wika naman ni Wardo na siyang nagpadugo ng puso ko. Ayan na, Kathleen, narinig mo na. Ayaw sa'yo ni Wardo, so please tigilan mo na ang boyfriend ko. Kasi kung hindi, ilalampaso ko yung pagmumukha mo. Wika pa sa akin ni Yolanda. At saka kung nagdodroga ka man, please lang tumigil ka na. Kasi kahit kailan, hindi ako papatol sa isang katulad mo. Tingnan mo naman yung itsura mo, ang pangit mo. Pahabol na insulto pa ni Wardo sa akin. Wardo, mahal kasi kita. Naiiyak akong umami noon sa kanya. As expected ay nagtawanan lamang sina Wardo, Yolanda at Gerard sa mga sinabi ko. Ang kapal mo naman na umasang mamahalin ka ni Wardo. Napakambisyoso mo. Pangaasar pa sa akin ng Campus Beach. Nagpatuloy naman si Wardo. Magising ka na nga sa katotohanan, Kathleen. Una sa lahat, hindi tayo bagay sa isa't isa. Pangalawa ay hindi ikaw ang tipo kong babae. Pangatlo, wala akong nararamdamang espesyal para sa'yo. Kaya naman, gumising ka na sa katotohanan. Parang awa mo na, Kathleen. Layuan mo na kami ni Yolanda. Utos pa niya sa akin. Wardo, please. Ewan ko ba pero noong sandaling yon ay nagmamakaawa pa ako sa kanya. Tumigil ka na sa kabaliwan mo. Tandaan mo, hindi ako pinanganak at ginawang gwapo ng Diyos para lang ikaw ang makatuluyan. Wika pa ni Wardo sa akin. Papadudot dahil sa mga pangiinsultong natanggap ko, nag-decide na lamang akong tumakbo palayo sa kanila. Sobrang nasaktan hindi lang ang katawan at puso ko, kundi pati na rin ang self-confidence ko. Hindi na ako pumasok noon sa next class ko dahil nagkulong na lamang ako noon sa banyo ng library kung saan ay walang tao. 3 oras akong nagkulong sa isang cubicle. Samantala pagsapit ng 6:00 ng gabi ay saka lamang ako dali-daling lumabas. Ngunit habang nagmamadali ako maglakad palabas ng gate ay may narinig akong boses ng lalaking tumawag sa pangalan ko. Paglingon ko ay si Wardo yon. Ano bang pag-uusapan natin ha? Nahihiyang tanong ko sa kanya. Kathleen, I'm sorry. Sinserong sabi niya sa akin. Nagulat naman ako at nagtaka sa aking narinig. Sorry, para saan? Question ko sa kanya. Yung tungkol sa nangyari kanina. Yung sa away ninyo ni Yolanda. I'm sorry about that. Hindi ko gustong saktan ang damdamin mo. Hindi ko sinasadya yon. Kathleen, maniwala ka sa akin. Nagduda naman ako sa sinabi at intensyon ni Wardo sa akin. Ano yung hindi mo sinasadya? Yung mga panlalait mo sa akin? Hindi mo sinasadya yon? Sa palagay mo, maniniwala ako sa'yo? Tila galit kong tanong sa kanya. Pero ipinakita niya sa akin ang pagkasinsero niya. Kaawa-awa at kapani-paniwalang mukha niya. Kathleen, maniwala ka sa akin. Nasabi ko lang yun kasi nagipit ako. Hindi kita maipagtanggol sa mga kaibigan ko kasi natatakot ako na baka asarin nila ako. Kathleen, alam mo bang pagkatapos na pagsalitaan kita ng masasakit sa harapan ni Yolanda at mga kaibigan ko na-guilty ako ng sobra? Pagtatapat pa niya sa akin. Dahil naman sa crush ko si Wardo ay unti-unti niyang nakuha ang tiwala ko. Matanong ko lang, bakit bigla naman nagbago ang ihip ng hangin?
Kathleen, seryoso ako. Sorry na please. Para bang nagmamakaawa si Wardo na patawarin ko siya. Hindi talaga ako makapaniwala noon sa aking narinig mula sa kanya. Pero natanggap ko rin yon kinalaunan. Ang importante lang naman sa akin ay ma-acknowledge na ako ng aking crush. Okay, tinatanggap ko at pinapatawad na kita. Inosenteng sabi ko noon kay Wardo. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat dahil may pasabog pa si Wardo ng gabing yon. Alam mo ba, nakipag-break na ako kay Yolanda kanina. Nanlaki naman ang mga mata ko sa sobrang pagkagulat. Ha? Talaga? Ang bilis naman. Teka, bakit naman? At saka bakit mo sinasabi sa akin yan? Nakipaghiwalay ako kay Yolanda kasi may mahal akong iba. At ikaw talaga yon, Kathleen. Hindi naman ako nakakibo sa ginawang pagtatapat ni Wardo sa akin. Could it be real? O baka nananaginip lamang ako? Nagpatuloy si Wardo sa kanyang revelasyon. Matagal na akong may gusto sa'yo. Kaso'y nagpapanggap lang ako na ayaw ko sa'yo. Kasi nga hindi ba, natatakot akong asarin ng mga kaibigan ko. Hindi sa kinakahiya ko yung totoong nararamdaman ko pero ayaw ko lang na intrigahin ako ng mga yon. Kung alam mo lang, Kathleen, kung gaano ako nasasaktan sa tuwing pinagsasalitaan ka nila ng hindi maganda. Kathleen, tandaan mo na hindi ka pangit. Oo, maaaring payat ka pero may itsura ka at nagkagusto na ako sa iyo nung una pa lang kitang makita. Hindi ako nakakibo noon dahil never in my life na in-expect ko na maririnig ko ang mga salitang yon sa kanya. Pero sinamantala ko noon ang pagkakataon. Nanligaw si Wardo sa akin at sinagot ko din siya. Kinalaunan at naging kami. Oo, minahal ko siya at ibinigay ko sa kanya ang lahat. Kahit na puri ko ay ibinigay ko na rin sa kanya. Mapatunayan ko lang kay Wardo na mahal ko siya. Sa kabilang banda ay hindi naging tahimik ang relasyon namin dahil maraming babae talaga ang umaaligid sa kanya. Bukod sa nakakaramdam ako ng kakaiba mula kay Wardo, hindi ko kasi maiwasang questionin ang katapatan niya sa akin dahil madalas ko siyang mahuli noon na nakikipag-flirt sa ibang mga babae. Hanggang isang araw ay nalaman ko ang katotohanan sa boyfriend kong si Wardo. Aksidenteng napakinggan ko noon ang usapan ni Wardo, Yolanda at kaibigan nilang si Ben-Hur. Nanlumo ako nang malaman kong pinagpupustahan lang pala nila ako. At ang lahat ng pakita sa akin ni Wardo ay pawang peki lamang. Napaiyak ako at nagkating class ako pagkarinig ko ng usapan nila. Maaga akong umuwi ng bahay at doon ay pinagnilay-nilayan ko ang aking sitwasyon. At sa huli ay nagpasya na lamang akong tawagan si Wardo para makipag-break sa kanya nang hindi ko ipinagtatapat sa kanya ang aking nadiskubre. Siyempre nagtaka siya at halos magmakaawa sa akin pero desidido na ako noon. Gusto kong matalo siya sa pustahang yon at sinumpa ko sa aking sarili na simula sa araw na yon ay hindi na ako magpapaloko pa sa lalaking yon. As expected ay panay ang pangungulit niya sa akin kahit nasa loob ng campus. Tinatwiran ko na lamang sa kanya na nadiskubre ko sa aking sarili na hindi pala ako handang makipagrelasyon sa isang lalaki. At kapag nakikita ko sina Yolanda, Gerard at Ben-Hur ay napapangisi na lamang ako dahil hindi sila nagtagumpay na paikutin ako. Samantala lumipas ang ilang buwan simula nang isuko ko sa kanya ang bataan ay nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko. Hindi nagtagal ay nalaman ko na lamang na buntis ako at si Wardo ang ama. Natakot ako noon, Papa Dudut, lalo na sa tatay kong sobrang higpit sa akin. Siguradong hindi niya matatanggap na isa akong disgrasyada kaya humanap ako ng paraan. May kapatid si Wardo na nagngangalang Terence at hayagan ang pagkagusto niya sa akin. Katunayan nga ay pinagbibintangan pa ni Wardo ang kapatid niya ang dahilan kaya bigla akong nakipaghiwalay. Sa kabilang banda dahil sa malaki nga ang pagkagusto sa akin ng nerd na si Terence ay sinamantala ko ang pagkakataon at lumapit ako sa kanya para tulungan ako sa problema ko. Terence, buntis ako. Nabuntis ako ni Wardo.
pag-amin ko kay Terence. As expected ay nagulat si Terence pero agad siyang nagpakita ng concern sa akin. Pananagutan ka ba ng kapatid ko? Hiwalay na kami ni Wardo at ayaw ko nang istorbohin pa siya dahil sigurado naman ako na hindi niya ako pananagutan. Malungkot kong sabi sa kanya. Talagang nagpaawa ako kay Terence para makuha ko ang kanyang simpatya. Nasabi mo na ba to sa mga magulang mo? O sisa pa niya sa akin? Hindi ko pa sinasabi sa kanila ang totoo. Pero alam kong lagot ako sa kanila kapag nalaman nilang buntis ako. Sigurado kong bububugin ako ni Itay. Yun naman ang pangamba ko. Hindi ko na rin napigil ang umiyak sa harapan ni Terence. Agad naman niya akong niyakap at inalo. Ano ang plano mo? Tanong pa niya sa akin kinalaunan. Mahal mo ba ako, Terence? Seryosong tanong ko sa kanya. Kahit kailan, hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa iyo. Kaya nga palagi kitang tinutulungan, hindi ba? Mahal pa rin kita hanggang ngayon, Kathleen. Pag-amin niya sa akin. Gusto kong malaman mo na handa akong saluhin ang responsibilidad sa iyo ni Wardo. Kung hahayaan mo lang ako, aakuin ko yung anak mo. Ako ang haharap sa mga magulang mo. Dagdag pa niya sa akin. Sigurado ka ba, Terence? Hindi ba ako magiging unfair sa iyo? Tanong ko sa kanya. Mahal kita, Kathleen. Ayaw ko nakikita kang ganyan at saka heto lang yung naisip kong paraan para makatulong sa iyo. Sabi pa ni Terence sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ka iiyak sa piling ko. Gagawin ko ang lahat maging masaya ka lang. Hindi man ako kasing gwapo ni Wardo pero handa kitang mahalin ng buong tapat. Tandaan mo. Yon ang ipinangako ni Terence sa akin noong araw na yon. Papadudod si Terence ang ginawa kong panakipbutas noon. Siya rin naman ang may gusto noon. Hindi siya nagdalawang isip na akuin ang lahat ng responsibilidad sa amin ng anak ko. Minahal din naman niya ako at ipinakita niya sa akin na malaki ang respeto niya sa akin. Dahil doon, Papadudot, ay hindi nagtagal, natutunan ko ring mahalin si Terence at kinalimutan ko na si Wardo. Papadudot, unti-unti kong natutunang mahalin si Terence dahil sa kabaitan niyang taglay. Hindi man siya kasing gwapo ng kapatid niyang si Wardo, ay nasa kanya naman ang hinahanap ng isang babae. Matalino, mapagmahal, maalaga, responsable, may respeto at higit sa lahat ay may ambisyon. Sa kabilang banda ay naging masaya naman ang relasyon namin ni Terence. Yun nga lang ay madalas may eksena ang kapatid niyang si Wardo na hindi ko mawari kung nagpapapansin lang ba sa akin. Madalas siyang manggulo sa relasyon namin. Katulad na lamang isang gabi. Teka, anong ginagawa mo dito? Sinong hinihintay mo? Naiinis na tanong ko kay Wardo. Hinihintay kita. Kasama mo pala ang kapatid ko. Saan naman kayo nagpunta ha? Tila may bahid ng matinding selos ang boses niya ng mga sandaling yon. Wala ka nang pakialam doon kung saan man kami magpunta ni Terence. Giit ko sa kanya. Ang lakas ng loob mong gawing panakipbutas ang kapatid ko? Kompronta niya. Hindi ko panakipbutas ang kapatid mo. Mahal ko si Terence. Depensa ko naman. Napatingin naman si Wardo sa lumalaki kong tiyan. Yang pinagbubuntis mo, sa kanya ba talaga yan? Tanong pa niya sa akin. Oo, bakit? Mataray kong sagot sa kanya. Hindi ako naniniwala, Kathleen. Alam ko, hindi kay Terence yung pinagbubuntis mo. Malakas ang kutob ko na sa akin yung batang yan. Ano? Aamin ka na ba? Akin yan, di ba? Paninindak niya sa akin para mapilitan akong umamin. Samantala'y huminga muna ako ng malalim bago ko siya sagutin. Kung sasabihin ko sa iyo ang totoo, oo, sa iyo tong pinagbubuntis ko. Ang tanong, aakuin mo ba? Agad namang sumagot si Wardo. Oo, aakuin ko, Kathleen. Handa akong akuin ang lahat ng responsibilidad sa iyo. Diin niya. Hindi ako naniniwala. Kilala kita, Wardo.
Ikaw ang pinaka-irresponsableng lalaki na nakilala ko sa talambuhay ko. Yun ang sabi ko sa kanya dahil hindi ko makuhang maniwala pa sa kanya. Siguro nga'y maaaring niloko lang kita. Pero hindi sapat na dahilan yon para husgahan mo na ang buong pagkatao ko. Sabi pa niya sa akin. Sapat na yon para husgahan ko ang buong pagkatao mo. Alam mo Wardo, kahit na magkapatid kayo ni Terence, ibang iba siya sa'yo. Siguro nga mas gwapo ka sa kanya pero sa totoo lang, mas lamang pa rin siya sa'yo. Matalino, responsable, masipag, mapagmahal. Lahat nasa kanya na. Ikaw, sagana ka lang sa forma pero wala ka namang maibuga. Pangmamaliit ko pa sa kanya. Tila nasakta naman ang ego ni Wardo sa sinabi ko. Ganyan na ba ang tingin mo sa akin? Oo. Hindi ka na magbabago pa Wardo. Sinilang kang manluloko. Kaya mamamatay ka ring manluloko. Yun ang conclusion ko sa kanyang buong pagkatao. Sa pagkakataong yon ay lumuha na si Wardo sa harapan ko. Mahal kita Kathleen. Mahal mo ko? Ang sabi mo sa akin dati di ba? Hindi ka papatol sa isang pangit na tulad ko? Paalala ko noon sa kanya. Oo, kinakain ko ngayon yung mga sinabi ko. Kathleen, mahal kita. Sa maniwala ka o sa hindi, wika pa niya. Umanap ka ng ibang babaeng maluloko mo. Huwag na ako. Pagkatapos noon ay sinubukan ko siyang alisan dahil nagsasayang lamang ako ng oras sa kanya. Ngunit nagbanta siya sa akin. Hindi kita titigilan. Aagawin kita kay Terence. Kahit na mag-away pa kami magkapatid, basta aagawin kita sa kanya. Papadudot aaminin ko na may sundot pa rin sa puso ko ang pag-iyak na yon ni Wardo sa harapan ko. Noong panahong yon ay inaamin kong mahal ko pa rin siya. Pero sinikap ko pa rin labanan ang mga nararamdaman ko kasi natatakot na akong masaktan. Pinilit kong kalimutan si Wardo at ituon na lamang kay Terence ang lahat. Sa kabilang banda ay naging mabuting boyfriend naman siya sa akin. Kaya nga after several months, we decide na magpakasal na. Kaso papadudot. Nabigo ako dahil sa huli si Wardo pa rin talaga ang tinitibok ng puso ko. Terence, huwag muna nating ituloy ang kasal. Bigla ko na lamang sinabi kay Terence isang araw. Nataranta naman si Terence sa aking sinabi. Anong sabi mo, Kathleen? Kathleen naman, teka, bakit ba? Naguguluhan na kasi ako. Oo, mahal kita at gusto kitang mapangasawa pero hindi pa sa ngayon. Napag-isip-isip ko kasi na hindi pa ako handa na magpakasal. Pag-amin ko sa kanya. Kasi mahal mo pa rin si Wardo, ganun ba? Diretsa niya sa akin. Sa puntong yun ay naiyak na lamang ako. I'm sorry Terence pero tama ka. Bakit ngayon ka pa atras? Almost prepared na ang kasal natin. At saka paano na yung mga bisita natin? At saka ano na lang ang sasabihin nila sa atin? Kathleen, ilalagay mo ko sa kahihiyan. Malapit na siyang mag-hysterical ng mga oras na yon. Anong gagawin ko? Pilitin ang sarili ko. Terence, paano ko makakapagsabi ng I do sa harapan ng Diyos kung hindi pa ako sigurado sa mga nararamdaman ko? Tanong ko sa aking fiancé. Ano bang ginawa ko sa iyong masama, ha Kathleen? Bakit mo ginagawa to? I love you. I gave you everything. Binigay ko sa iyo pati buhay ko. Ginawa ko naman ang lahat para maging masaya ka lang. Kulang pa ba yun, ha Kathleen? Si Wardo, ano bang binigay niya sa iyo, ha? At mahal na mahal mo pa rin siya hanggang ngayon. Niloko ka lang niya, hindi ba? Nilait ka lang niya? Pinagtawanan ka lang niya? Inanakan ka lang niya? Tapos sa kabila noon, mahal mo pa rin siya? Tila may hinanakit na wika ni Terence sa akin. Buo na ang desisyon ko. Iurong na muna natin ang kasal. Yon ang huli kong sinabi sa kanya na ang araw na yon. Pagkatapos kinagabihan ay tuluyan na akong nakipaghiwalay sa lalaking minsan akong minahal ng todo. Papadudot pagkatapos noon ay sinubukan kong bumalik kay Wardo. Pero hindi ako naging masaya. Ewan ko ba. Pero palagi laman ang utak ko si Terence.
Sobra kong nakonsensya noon sa ginawa ko sa kanya. At aaminin ko rin naman na may puwang pa rin siya sa puso ko. Sobra akong naguluhan noon, Papa Dudut, kaya pinag-isipan ko ang lahat. Hanggang sa dumating na ako sa revelation na mas nakakahigit na si Terence kesa kay Wardo sa puso ko. Kaya sa huli ay kinausap ko si Terence at humingi ako ng tawad sa kanya. Inamin ko sa kanya na nagkamali ako ng desisyon. Agad rin naman akong pinatawad ni Terence at nag-decide kami na ituloy ang kasal. Sa kabilang banday walang kaalam-alam si Wardo sa ginawa kong hakbang. Kaya isang gabi, patawarin mo ko Wardo pero itutuloy ko na ulit ang kasal namin ni Terence. Pinag-isipan ko mabuti ang nararamdaman ko sa iyong dalawa ni Terence. Mas mahal ko pa rin pala ang kapatid mo kesa sayo. Hindi ko gustong saktan ka pero wala akong magawa kundi ang sundin ang puso ko. Iyon ang naging pagtatapat ko sa kanya. As usual ay naging hysterical ang reaksyon ni Wardo at hindi niya matanggap ang aking naging desisyon. Pero nangako ka sa akin, Kathleen. Sabi mo, handa mong iwanan si Terence para sa akin. Nangako ka na sasama ka sa akin. Nasaan ang pangako mong yun? Sa puntong yun ay nagtaas na siya ng boses. I'm sorry pero hindi ko matutupad yon. Gusto ko nang kumawala sa relasyong ito. Ayaw ko na. Pagtatapos ko. Pero hindi pumayag si Wardo at sinaktan niya ako. Nanlaman naman ako pero no match ako sa pananampal at panununtok niya sa akin. Nang gabing yon ay pinagtangkaan niya akong patayin hanggang sa nagulat na lamang ako ng pag-uundayan niya ako ng saksak sa iba't ibang parte ng aking katawan. Papa Dudut, hindi ko akalain na magagawa yun sa akin ni Wardo. Pero sa awa naman ng Diyos ay nakaligtas ako sa ginawa niyang pananaksak sa akin. Hindi na ako nagsampa pa ng reklamo sa kanya pero hindi na kami lumapit pa ni Terence sa kanya. Samantalay sa paggaling ko ay natuloy na ang kasal namin ni Terence. At ito nga, isa na kaming masayang pamilya ngayon. Si Wardo naman ay nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Kasalukuyan siyang nasa rehab center ngayon. Papa Dudut, ito ang aking love story. Hindi ko akalain na magiging ganito ang kalalabasan ng lahat. Pero kahit na dumating ang maraming pagsubok sa akin, ay nagpapasalamat pa rin ako dahil nakilala ko ang isang tulad ni Terence. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papa Dudut. Muli maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Kathleen. Dahil sa kaguluhan ng iyong isip at desisyon pagdating sa pag-ibig ay nanganib ang iyong buhay. Bago tayo pumasok sa isang relasyon, siguraduhin natin na buo ang ating loob. Siguraduhin handa tayo sa mga responsibilidad at lalong siguraduhin desidido ka na sa mga bagay-bagay. Kung madaling magbago ang iyong isip, it shows na hindi ka pa handang pumasok sa isang relasyon. Dahil ang pabago-bagong isip ay pwedeng makadulot sa iyo ng maling desisyon na makakaapekto sa iyong buhay at kinabukasan. Kaya para kay Kathleen, sana naman sa puntong ito ay buo na ang iyong isipan. At panalangin namin na sana'y mas maging maganda ang iyong buhay ngayon kasama si Terence. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Para po sa mga nakakatakot na kwento, hanapin ang Kaistorya YouTube channel. Ang link po niyan ay nasa homepage ng channel na ito. Ganon din syempre ang Gianna Vlogs. Yan po ang aming weekly family vlogs. Maraming salamat po sa mga subscribers namin. ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito
Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.